Natidran din namin si Reggie. Yan si Reggie. Kunain si Reggie. Yan si Robilin sa San Isidro Talisay. Tapos si Casey. Tapos si Jig sa terminal po ng Labo. Yan, papunta din kami ngayon sa sa bayan ng Labo. Mga kalingap, mga kabente, papunta po ako ngayon sa lugar po nila Ma'am Luz. Yan, kasama ko po sila Casey at Jigs, tapos si Robilin, tapos si Reggie. Si Reggie po nagtatago. Yun. Nyatid ko muna po sila Reggie tapos si Robilin sa San Isidro, tapos si Casey tapos si Jigs sa terminal po ng Labo. Nang abutin na sila ng gabi. Pag sinama pa po namin sila sa kala Ma'am Luz, bali ako na lang po yung pupunta kala Ma'am Luz. Nadaanan ko po at kumustahin ko si Ma'am Luz, kawawa din po si Ma'am Luz at si Bogie po ay hindi po nakakauwi gawa ng nasa malayong lugar, wala yatang pamasahe pa uwi. Noong nakaraan po ay nag-message sa akin yung sila Bogie, pati yung asawa niya. Nakabigay lang po ako ng panggatas ng bata kasi wala daw pong trabaho. Siyempre po bata, kawawa din kapag walang madididi. Sila Reggie na, mababa na sila Reggie. Bye-bye Casey. Bye, Reggie. Ingat Ingat kayo. Yun na. Dito ang bahay nila Reggie. San Isidro Talisay. Tapos si Robilin. Ay, kami ba? Kami lang yata dati. Ay, ako lang. Nandito ka ba nun? Wala ka ba? Wala. Buti ka Casey, hindi ka masyadong nagsusugay. Sanay ka man pala sa biyaya, no? Si mama mo, kumusta si mama mo? Si mama po. Sabi nga po kanina gusto magsama. Sabi ko, huwag mo na ito lang pamasahe. Sabi ko, sa sunod na lang, pasensya na. Hindi kita masasama. Tsaka gusto na magpa-check up din. Sabi ko, Bakit mapacheck up si mama mo? gusto na yata na magpunta. Gusto na din magbuntis? Hindi magpunta ko sa Sa doktor kasi ano yata may nararamdaman yata si mama mo Nagkasakit pa ka? Stress ay nabalik-balik nga po ito sa bahay. Ba't na-stress? Sa kasal. Doon sa asawa? Lapit ng Pasko Casey. Pasko na. Merry Oh. Christmas po. Pasko po. Pasko. Kaya kami nakakaya sa rin. Pas muna. Kaya Pasko, pas ako. Pasko. Pasko po. Na-experience mo Casey dati nagkakaroling? Ano po, may kami ang kinakaralingan. Kano mga bata, may napunta pa baga dun sa minsan. Naranasan mo nung bata ka pa na mamasko? Kami ni Jigs, naranasan natin Jigs namamasko sa mga bahay-bahay. Minsan nabigay ng apple, candy. Caroling, na-experience mo naman caroling Casey? Hindi pa po. Kami ni Jigs naranasan din namin caroling. Minsan kami sa 10. Naabot kami alas 10. Yan, dito po nandito sila Casey, Jigs. Dito po sila nahintay ng sasakyan papuntang Santa Elena. Napakalayo po yung lugar. Hindi na po namin mahatid kasi may mga bibilin pa daw si Casey. Yan, biglang lumakas ang ulan. Ngayon po ay pupunta kami kala Ma'am Luz. Grabe po ang lakas ng ulan. Yan po yung bayan ng Labo. Monlad na yung bayan ng Labo. Yan po mga kalingap, mga kabente. Grabe inabot na plan. Si Casey tapos si Jigs. Natid lang na terminal. May malapit po dito yung daanan nito sa papunta po kala Ma'am Luz. Bibisitahin ko na din po at yung pong pinapabili niya na mga tinapay ay dadaling ko po sa kanya. Yan. Nakakatuwa si Ma'am Luz kahit papano ay hindi po tayo nakakalimutan kahit po bumalik siya sa dati ay
kumbaga sa ano ay natutuwa siya kapag binibisita siya. Ayan, salamat din sa mga supporters po natin na patuloy po na nanonood. Nakakalungkot lang din na sitwasyon ni Ma'am Luz na isa po siyang may depression, mag-isa na lang po sa buhay pero patuloy pa pong lumalaban. Grabe ang lakas ng ulan. Buti na lang po ng sasakyan po ako. Ayan kumusta natin si Ma'am Luz. Grabe po ang lakas ng ulan. Parang may bagyo na naman. Tinaanan ko lang po si Ma'am Luz para bigay po yung merienda niya. Ma'am Luz, ayo. Grabe po ang lakas ng ulan. Ma'am Luz. Nagdaan po ako dito. Magandang hapon po. Si Bogie po nag-uwi na. Si Bogie, Ma'am Luz. Ma'am Luz, may dala akong bunch, yung hinahanap po. Mga tinapay, maraming tinapay. Hindi ko nabilang prutas si Ma'am Luz. Mamadali kaya ako. Nagkain na po kayong tanghalian? Ma'am Luz? Nagkain na po kayo, hindi pa? Ay, bigay po kay Ma'am Luz ng mga tinapay. Ma'am Luz. Ma'am Luz, oh. Ma'am Luz, yung mga tinapay po. Hindi kaya sa ano po? Para po may pagkain kayo. Galing lang po kami sa terminal. Minus ito pa po. Ito pa po yung tinapay. Ito pa, Ma'am Luz, oh. Merienda na po kayo. Mahirap po talaga pag may tubig pa po kayo dyan. Tubig. Saan po nabiling tubig? Ano pa pong bibilin ko? Ano pa pong kailangan nyo dyan? Ma'am Luz? Ano po? Tubig, walang tubig pala si Ma'am Luz dito. Yung pong dito, dapat nagdala akong 6 liters. Kaso paano man ipapasok yung tubig, nakakandado po yung pintuan nyo. Sige po, mabili po ako saglit. Ayan, sana magawan ko ito ng bakal na pintuan para mabuksan na yung kwarto ni Ma'am Luz. Kasi mahirap din po na yung paano po siya mag-CR. Siguro po ay pinaplastic tapos sinatapon dito sa bintana. Mahirap din yung sitwasyon ni Ma'am Luz. Ma'am Luz, ito na po yung mga tubig, oh. Ma'am Luz. Ako na. Yan lang po ang makakasa dyan.
Dadalan ko po kayo sa susunod ng tubig. Nagbili na din ako dun sa tindahan. Malamig po yan. Bawal yata po sa inyo malamig. Ma'am Luz. Yung available na tubig na mineral. Ma'am Luz, nagkain na po kayo? Tanghalian? Nag-message po sa akin si Boogie. Nasa ano daw po, pinagbirayan daw sila. Di daw po makauwi at wala daw po pera. Ma'am Luz. Naghahanap pa daw po ng trabaho. Present only with God, I with His people. Ayos lang po kayo? Ma'am Luz, gusto po ninyong palagyan natin bakal yung pintuan ninyo niyan sa labas? Para makalabas-labas po kayo dito ng pinto dito. Maipon po ako ng pambiling bakal para malagyan po natin ng pintuan para makakalabas-labas po kayo dyan. Shop. Opo. Nakawawa din si Ma'am Luz pag dito. Saan po kayo dito? Pag napaligo po kayo, saan kayo naliligo? Dito. Paano lalabas ang tubig? Iniipon. Ay, hirap pala ang sitwasyon ni Ma'am Luz. Akala ko po nakakalabas kayo dito sa labas. Mahirap ang sitwasyon ni Ma'am Luz. Pasensya na po kayo mga kalingap, mga kabente. Yung budget ko kasi ng na kinikita ko sa pagbablog ay kulang pa sa pagpapagamot do sa mga pasyente ko. Sana sa mga susunod pa nakipon-ipon po ako, gagawin ko po ng paraan itong si Ma'am Luz, itong pintuan po nila malagyan ng bakal para kahit po paano makalabas siya dito ng pinto. Sarado po din sa pinaka main door na bakal para nakakabelo kasi mahirap po yung sitwasyon niya dito. Dito din pala na CR, dito din naliligo. Ma'am Luz, ingat-ingat po kayo dito ha. Grabe po ang lakas ng ulan, parang may bagyo po tayo. Nagtumutulo po dyan sa inyo? Sa kwarto nyo? Dapat malagyan po ng epoxy. Ng anong tawag doon? Yung sa bubong, sa butas. Bulkasil. Papalitan. Kailangan palitan pala itong kisame. Pero dapat bubong muna mapalitan. Madaming yero din yung papalitan dito sa bahay ni Ma'am Luz. Kasi sasabay na din yung pintuan. Yan, malaki-laki din kung halaga yung magagastos. Sa mga viewers ko po na may sobra-sobra, yan, sana po ay mabigyan po natin ng tulong ito si Ma'am Luz. Kasi kailangan po ng makapalitan itong yero, saka maayos din po yung pintuan dito sa labas para kahit po paano ay nakakalabas si Ma'am Luz ng kwarto. Yung CR po nasa labas, hindi po siya makalabas kasi nilak po dito. Nilalak po nila Boogie, gawa po ng nakakalabas nga si Ma'am Luz kung saan po nagpupunta. Kinakatakot po nila na baka kumapano, kaya naisipan na lang po na dito na lang si Ma'am Luz. Ma'am Luz, merienda na po kayo. Ano po? Si Sir Boogie na lang hindi pa nakain. Makakain na po yun mamaya. Grabe ang lakas ng ulan. Ma'am Luz, mabili lang ako sa palengke ng tubig. Yung malaking tubig para hindi kayo nahihirapan tubig. Yan, mabili po ako ng tubig. Ng tubig para po mabigyan ko ito. Para kahit pa paano, importante po ng tubig. Mahirap po pag walang tubig. Baka ma-dehydrate si Ma'am Luz. Grabe ang lakas ng ulan. Baba na naman. Dati po dito nagtatrabaho si Boogie.
sa Danawan. Pag wala pong gawa dito sa Danawan, napunta po sa bundok para mag-uling, tulong sa mga nagkukupra. Mahirap po ang panahon dito. Kapag wala ka po trabaho, talagang magugutom ka. Kawawa din si Ma'am Luz kasi wala man din po kakayahan magtrabaho kasi may edad na. Bukod po sa may diferensya at natid-atidan lang po ng kapatid ng pagkain. Kawawa din po na mag-isa sa buhay. Mahirap talaga pag walang anak. Iisang anak. Kaya mag-isa lang po siya dito. Umaasa lang din po sa mga bigay-bigay ng kapatid. Yan, salamat sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na nagsusuporta sa aking YouTube channel. Yan, pa-support na din kala Kuya Bal, Kalinga Prab. Yan, si Ma'am Luz po ay naka-assign po sa amin yan ni Professor Dodds. Yan, kami lang din po nagbibisita. At si Professor Dodds po ay busy din yata. May mga may mga trabaho din. May nasa Manila yata. Pero lagi po din nagbibisita dyan. Grabe, malakas ang ulan. Pag napunta po ako sa labo, dinadaanan ko po ito si Ma'am Luz para tingnan-tingnan. Kasi mahirap po baga kapag may edad na tapos mag-isa. Mahirap din pag nagugutuman. Ma'am Luz. Ma'am Luz. Ano po yan? Pampunas. Nabot na lang ba yung tube ng Ma'am Luz? Ma'am Luz, mapunta na din po ako. Ingat po kayo dito ha. Mabili lang po ako ng tubig. Yung malaki-laki po ang bibilin ko kasi yung nabili ko po sa tindahan. Maliit lang, mahanap po ako ng medyo malaki. Sige po. Ingat po kayo ha. Sige. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Ma'am Luz. Nakakatuwa kahit po ganyan po yung sitwasyon niya. Hindi po siya nagre-reklamo. Hindi siya na kung ano-ano pong hinihingi. Kung na lang po yung maibigay. Grabe po ang pasasalamat niya. Grabe, ang lakas ng ulan. Yan, sa tuwing pumupunta po ako dito sa lugar po ni Ma'am Luz, talagang grabe po ang ulan. Dito, mababa na naman dito sa lugar na ito. Mahirap po sa sitwasyon ni Ma'am Luz, lalo na mag-isa sa bahay. Dapat hindi sa kwarto. Ngayon ko lang nalaman na doon pala na CR si Ma'am Luz, sa loob lang din ng kwarto. Wala siyang CR. Hinintay ko po si Boogie, makausap si Boogie para kahit pa paano dapat mabuksan nila yung kwarto para maka-CR dun sa loob. Yung CR po ay nasa kabilang sa bilang banda. At kailangan lang talaga na lagyan ng bakal yung pintuan para hindi makalabas si Ma'am Luz. Marami pong mga ayusin dun sa bahay ni Ma'am Luz, mga bubong napalitan kasi bulok-bulok na din. Tumutulo na din sa kwarto ni Ma'am Luz. Yan po mga kalingap, mga kabente, si Ma'am Luz. Yan, pagpasensya nyo na po. Hindi ko po mabibigyan agad yung mga kailangan sa bahay ni Ma'am Luz. Kasabay-sabay po kasi yung mga dasusan, lalo-lalo na yung may mga depresyon na tinutulungan ko. Yung sa gamot, at pati na rin yung sa mga ng tulong sa yung binagyo. Yan, nakabigay din ako ng mga yero. Yan, sa mga susunod po, nakaipon-ipon ako, gagawin ko pong paraan itong kay Ma'am Luz. Yan, sana may tumulong din na mga sponsor para maging maayos yung bubong nila Ma'am Luz, pati yung pintuan para makabelo. Sana sa mga susunod din ay pumayag din sila Boogie na tuloy-tuloy yung pag-injection kasi gagaling din ito sa Ma'am Luz, gagaya po nila Rubilin, Casey at Jigs. Yan, sana maging okay si Ma'am Luz. Yun na nga po ang problema. Ang pinaka mahirap po sa na sitwasyon ni Ma'am Luz ay may pahirapan po sa pag-injection. Hindi po pumapayag kagaya po nung una na na-injectionan.
Yung si Boogie pa po, kailangan nandiyan si Boogie para pumayag po sa injection. Yan, napakahirap, lalong-lalo na pag mga ganito, back to zero. Yan talagang pahirapan. Yung sa iba po, sa Kadlan, dinadala nila yung pasyente na back to zero. Talaga pong inaano po nila, ginajakitan para ma-injeksyonan. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta po ninyo sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. Ben TV Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.